Iniakyat ka sa kalangitan, kaluluwa at katawan. Idalangin mo kami gayon din, sa langit makarating. Sinasampalatayanan naming ika'y sa langit iniakyat, kasama ng mga anghel at banal, pinupuri ka bilang Reyna. O Maria, sa talinis, O Maria, ina namin, iniakyat ka sa kalangitan, kaluluwa at katawan. Idalangin mo kami gayon din, sa langit makarating. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, 7 araw pagkatapos ng ating pagdiriwang sa pag-akyat ni Maria sa kalangitan, ngayong araw pinagdiriwang naman natin ang kapistahan ng kanyang pagkareyna doon sa kalangitan. We are celebrating the queenship of Mary today. Bakit binigyan ng Diyos ng korona ang ating mahal na ina kahit na siya'y mapagkumbaba? Ito ay ang pasasalamat ng Diyos dahil sa kanyang katapatan. Minsan, naghahanap tayo ng korona, ng karangalan dito sa mundo. Pero ang pinakamahalagang korona ay ang korona na matatanggap natin galing sa Diyos sa kalangitan. Dahil ang mga karangalan dito sa mundo ay nakakalimutan, ang mga kayamanan ay nananakaw. Pero ang kayamanan natin sa langit, ang karangalan natin kasama ang Diyos ay magpa sa walang hanggan. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan hindi tayo naging tapat sa Diyos. Sinundan lang natin ang sarili nating kagustuhan. Kaya naman tayo ay nawala, kaya tayo ay napariwara, kaya tayo ay nahirapan, kaya tayo ay nakasakit sa iba. Pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala para naman makita tayo minsan pa maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkalo mong kaming lubos niyang dinadalangin ay makarating ng malwalhati sa iyong paghahari, sa iyong mga supling, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon ng nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag
sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo, tuwina. Aleluya, aleluya. Sumayo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David.
Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito? Gayoy ako'y dalaga. Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat ng siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 ng buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. May tanong lang po ako sa inyo. Paano niyo pinapasalamatan ang inyong ina? How do you thank your mother? Kung iisipin po natin, nakakatawa po ang simula ng buhay natin dito sa mundo. Nung pinanganak tayo, imbis na pasalamatan natin ang ating mga ina, sinalubong natin sila sa pamamagitan ng malakas na pag-iyak. Hindi po ba? At mula po noon, parang yun na ang naging paraan natin ng pasasalamat natin sa kanila. Pinapakain ka ng nanay mo, pero sinusuka mo naman yung pagkain. Pinapatulog ka niya, pero ikaw yung nagpupuyat sa kanya gabi-gabi. Pinaliguan ka na niya, pero pagkatapos ng ilang minuto, gumagapang ka na naman sa dumi. Binigyan ka ng crayons, pero ang dingding ng bahay niyo, siyang ginawa mong coloring book. Pinagluluto ka niya ng masarap na pagkain. Pero binabato mo, tinatapon mo yung iyong plato. Binibihisan ka ng mabuti ng nanay mo. Pero hinuhubad mo naman ito, sinisira mo. Hinahatid ka niya sa paaralan. Pero ayaw mong pumasok, nakakapit ka sa gate, iyak ka na ng iyak. Binigyan ka ng pera, ng baon. Pero mas mahalaga pa rin sa'yo yung candy, laruan, at video games. Pero pansinin niyo, sa gitna ng maraming pagsubok ng pagtanda ng tao, alam niyo pong nakakagulat sa ugali ng ating mga nanay, hindi po sila nagsasawang magmahal sa atin. Amen? Araw-araw, pipiliin kang mahalin ng iyong ina. Amen? At nung lumipas ng maraming taon, nung lumaki ka na, at nung natuto ka na magsalita, minsan, ang unang sinasaktan mo sa iyong pagsasalita, walang iba kung hindi ang sariling ina mo. Hindi po ba? Kinukumusta ka lang niya. Pero anong sagot mo? Busy ako. Tinatawagan ka lang niya sa cellphone. Pero pinapatay mo. Ini-ignore mo siya. Nag-aalala siya sa'yo gabi-gabi. Habang ikaw, nagpapakasaya ka sa mga barkada, sa gala, sa panliligaw. Kapag wala ka ng pera, yung nanay mo pa rin ang yung tatakbuhan. Di po ba? Pero minsan, ang perang binibigay niya sa'yo, nilulustay mo lang sa luho, sa bisyo, sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Pagtanda na ng nanay mo, kapag paulit-ulit na siyang nagkukwento, bakit ba naiinis ka? Kapag mabagal na naglalakad ang iyong ina, pinagmamadali mo siya. Kapag mahina nang makarinig ang iyong nanay, sinisigawan mo siya, pinagtataasan mo siya ng boses. Kapag
nagsasabi ng problema ang nanay mo sa'yo. Ikaw pa minsan ang nangangatwiran. Minsan nasasabi mo sa kanya na marami din naman akong problema. May pamilya din ako. Hanggang dumating po ang araw, magiging tahimik din ang bahay mo. Wala nang tatawag sa pangalan mo. Wala nang magtatanong, kumain ka na ba? Wala nang maghihintay sa iyong pag-uwi. At doon mo mapagtatanto gaano kahalaga ang nanay mo sa iyo. Mga kapatid, wag po sana nating hintayin ang burol ng ating mga ina bago tayo magpasalamat sa kanila. Huwag nating hintayin na magkaroon ng puntod ang ating mga nanay bago natin masabing mahal natin sila. Alam niyo pong pagkakaiba ng tao sa Diyos. Buti pa po ang Diyos. Marunong siyang magpasalamat sa kanyang ina. Si Jesus, Diyos na yan. Pero pinapasalamatan niya, mahal na mahal niya, hindi niya makalimutan ng kanyang ina, si Maria. Kahit na nakabayubay ang ating Panginoong Hesukristo sa krus, di ba inalala pa rin niya ang kanyang ina? Pinaubaya niya ito sa kanyang alagad, si San Juan. At ngayon inaalala natin, hanggang langit, pinutungan ng Diyos ng korona ang ina ng Diyos. Ang koronang yun ay isang tanda ng pagmamahal, ng pasasalamat dahil sa sakripisyo at katapatan ni Maria. Mga kapatid, kung ang Diyos mismo marunong magmahal, magbigay pugay sa kanyang ina, sino ba tayo para kalimutan natin ang ating mga nanay? Kaya kung mahal mo ang Diyos, mapakita mo sana yan sa pamagitan ng pagmamahal mo sa iyong ina. Dahil ang Diyos, kahit na Diyos na siya, marunong siyang tumanaw ng utang na loob sa nag-alaga sa kanya nung nandito pa siya sa mundo. At kung mahal mo si Maria, makikita mo, mas mapapalapit ka sa kanyang anak si Jesus. At kapag malapit tayo kay Jesus, mas malapit tayo sa buhay, sa biyaya, at sa buhay walang hanggan. Kaya nga po mga kapatid, kung buhay pa po ang nanay niyo, huwag niyo sanang hintayin yung Mother's Day para tawagan niyo sila. Huwag niyong hintayin na magkasakit yung inyong mga ina bago sila dalawin o bigyan ng bulaklak. Huwag mong hintayin na mawala ang nanay mo bago mo siya yakapin. Umuwi ka kung kaya mo. Tumawag ka. Kumustahin mo siya. Yakapin mo siya ng matalik. Halikan mo siya. At sabihin mo yung matagal na niyang gustong marinig sa'yo. Mama, salamat. Nanay, mahal kita. Ina ko, patawarin mo ako. Dahil darating po ang araw, ang tanging magagawa mo na lamang ay yung kausapin siya sa kanyang larawan. Napakasakit po nun. Kinakausap mo yung picture, pero hindi makasagot yung picture. Di po ba? At habang may panahon, habang naririnig mo pa ang tinig ng iyong ina, habang nahahawakan mo ang kanyang kamay, iparamdam mo naman ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa kanya. Sapagkat marami pong tao ang meron pong bahay, pero wala na naghihintay sa kanila sa loob. Marami pong mga tao ang merong litrato ng kanilang mga nanay, pero wala nang pagkakataon na mayakap sila muli. At kung ang iyong ina pumanaw na, huwag mong isipin na huli na ang lahat. Pasalamatan mo pa rin siya sa pamagitan ng panalangin. Dito sa banalamisang ito, naway itaas mo ang kanyang kaluluwa sa Diyos. Sapagkat ang pinakamagandang paraan upang parangalan mo ang iyong nanay ay yung mamuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya manalangin po tayo. Harinawa ang Panginoong Hesukristo na nagmahal sa kanyang ina si Maria hanggang sa krus, hanggang sa langit, ay turuan tayo. Mahalin ng lubos, buong-buo ang ating mga ina. Kung paano pinasalamatan ng Diyos ang kanyang ina, turuan din niya tayo na pasalamatan araw-araw ang ating mga nanay. Naway patawarin din tayo ng Diyos sa mga pagkakataon na kung saan, kahit na hindi natin sinasadya, nasaktan natin ang ating mga ina, mga pagkakataon na pabayaan natin sila, o sa mga pagkakataon na hindi natin naipadama ang ating pagmamahal sa kanila. Naway pagpalain ng Diyos ang lahat ng mga nanay, bigyan sila ng lakas, kalusugan, tuwa, kapayapaan, at para sa mga ina na pumanaw na, pagkalooban sila ng walang hanggang kapahingahan. Naway habang may panahon pa, matuto tayong magpasalamat sa ating mga nanay. Mahalin natin sila,
magpakumbaba tayo sa kanila dahil ito ang kinalulugod ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Manalangin tayo sa Diyos, sa ating Ama, na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at naghatid sa Kanya sa maluwalhating trono ng langit. At naghatid sa Kanya sa maluwalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan sa tulong ni Maria. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan, nananawagang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan nang siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa panalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birhen Maria, ipagkaloob mo ang mga kahilingan dinudulog namin sa iyo sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga pagkahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita. Si Mariang Mahal na Birhen ay nakikiusap ng saklolohan sana kami nang naghain ng kanyang kalinisan paghandog ng sarili sa krus. At ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang namin ang pagkarina ng kalangitan ng aming mahal na ina, si Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birhen totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung sinugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng iyong anak
na kanyang sinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, ilang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo. Sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong
Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Salamat Maria sa iyong pagtugon, sa Diyos na tumawag sa iyong panahon. Sa iyong dumating si Kristo, tinapay ng buhay para sa mundo. Salamat Maria, aming ina't gabay. Sa iyong halimbawa kami umaalay. Sa pagganggap namin sa anak mong mahal, gabayan mo kami sa landas ng kabanalan. Sa banal na hapag kami lumalapit, taglay ang pag-asang sa Diyos nakasandig. Tulad mo Maria, naway matutunan si Jesus sa puso'y laging tanggapin. Salamat Maria, aming ina't gabay. Sa iyong halimbawa kami umaalay. Sa pagtanggap namin sa anak mong mahal, gabayan mo kami sa landas ng kabanalan. Salamat Maria, aming ina. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita kay Mariang Berhen Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo, sa piging kailanman sa piling mo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayaan ko po kayo na ilagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong madibdib. Sabay-sabay po nating dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands. For I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being
with your presence. Love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother, Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, and now in the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray for us. maraming salamat po sa ating mga bisita, nagsimba ngayong ating healing mass, at sa lahat ng sumusubaybay po ng ating online mass. Kami po ay palagi nagpapasalamat dahil sa inyong suporta. Marami po tayong napapagawa dito sa parokya, marami tayong natutulungan, lalong-lalo na ang ating mga scholars na pinag-aaral. Kaya palakpakan po natin ang ating mga bisita, lalong-lalo na ang ating mga online mass goers. Thank you very much po sa inyong lahat. Mga kapatid, kung mahal natin si Jesus, dapat mahalin din natin ang kanyang ina, si Maria. Dahil si Jesus, mahal na mahal niya ang kanyang ina, si Maria. At kung mahal natin ang Diyos, sana maipakita natin yan sa pamagitan ng pagmamahal natin sa ating mga ina. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Paano niya tayo mahal? Pinagkalooban niya tayo ng buhay. Hindi ka naman mabubuhay kung wala ang nanay mo. Hindi po ba? Pero ang tanong, paano mo ba pinapasalamatan ang nanay mo? Meron pong tatlong magandang paraan. The first one is, if you want to thank your mothers, give them money. Makikita nyo, ngingiti ang mga yan, tatawa ang mga yan. No? But joking aside, be affectionate to them. No? Paramdam nyo. Isang paraan lang ng pagbibigay, ng pagmamahal, yung pagbibigay ng pera. Bigyan nyo sila ng bulaklak. Bisitahin nyo. Kausapin nyo. Halikan nyo. Yakapin nyo. Be affectionate to them. Kahit naman po tayo, di ba? Gusto natin na binibigyan tayo ng atensyon. So, if you want other people to love you, please love other people first. At wala ka dapat unang-unang mahalin, hindi ang iyong ina. Dahil siyang unang nagmahal sa iyo. Amen? Pero pangalawang paraan po ng pasasalamat sa ating mga ina, mahalin mo yung mga kapatid mo. Please, love your siblings. Kasi napakasakit, napakabigat po sa puso ng isang nanay kapag nakikita niya yung mga anak niya nag-aaway-away. Pero anong tuwa para sa isang magulang, lalong-lalo na sa nanay, kapag nakikita niya yung mga anak niya ay nagmamahalan. Kung wala kang kapatid, sana maging matino kang tao. Dahil walang ibang magpapasaya din sa nanay mo kung hindi yung marinig niya galing sa ibang tao, uy, alam mo yung anak mo, ang bait-bait. Di po ba? Kaya mahalin mo yung kapatid mo, mahalin mo ang ibang tao. Yan ang pangalawang mabuting pasasalamat sa ating mga nanay. Pangatlo at kahuli-hulihan, kung gusto mong pasalamatan ang iyong nanay, kailangan maging tapat ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi magiging proud din ang nanay mo. Kung darating ang araw, makikita ka niya, nandun ka sa langit. Walang ibang paraan para tayo makapasok sa langit kung hindi sa pamamagitan ng ating pagtitiwala kay Jesus. At kapag nagtitiwala ka kay Jesus, pinapakita mo yan, pinapatunayan mo yan
sa pagsunod mo sa kagustuhan ng Diyos. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ang ating mga ina, utang na loob natin ang ating buhay sa kanila. At huwag din natin kakalimutan, pasalamatan natin ang ating mahal na ina, si Maria. Bakit? Kasi hanggang ngayon, wala siyang sawang nagdadasal, nananalangin para sa atin. At huwag din natin kalimutan pasalamatan si Maria dahil wala siyang sawang nananalangin at nagdadasal sa atin araw-araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.